Matapos po ang halos 5 taon or 5 years ng laban sa korte, natapos na ang kaso laban kay XRP. Ngunit kahit na tapos na ang legal battle na ito, hindi pa rin natin nakita ang isang malaking rally or pagsabog sa presyo ni XRP. Sa halip, nagkaroon lang ng maikling pag-angat at mabilis din itong bumaba. Kaya ang tanong ngayon, bakit nga ba hindi umarangkada si XRP? At ano ang posibleng mag-trigger ng kanyang susunod na bull run? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang nangyari matapos ang kaso ni Ripple? Nito pong nakarang linggo, parehong kumilos itong si Ripple at ang US SEC upang i-dismiss ang kanilang appeals sa Second Circuit. Ibig sabihin, opisyal nang tapos ang kaso na nagsimula pa noong December 2020. Maraming traders ang umasa na kapag nawala na ang regulatory overhang at biglang kapag nawala po yung regulatory overhang, ay bigla pong magse-surge ang presyo ni XRP. Ngunit hindi lang yan ang nangyari. Pagkatapos po ng balita, umakyat po si XRP hanggang $3.38. Pero agad din itong bumaba at muntik pang mawala sa ilalim ng $3 na support level. Ang $3 ay mahalagang support zone dahil marami pong traders ang nagbabantay dito. Ang kanyang pagbaba po rito ay nagdulot ng pangamba sa market na baka hindi pa sapat ang balita para magtulak ng malakas na demand. Ngayon, ang market impact po nito ay kapag hindi kayang i-hold ni XRP ang $3 na support, may posibilidad na bumaba pa lalo ang presyo. Ngunit kung maipagtatanggol niya ito, maaari po itong magsilbing base para sa susunod na rally. Ngayon ay bakit walang malaking rally itong si XRP? Pagkatapos po ng case dismissal ay nagkaroon po ng initial pump na higit 10%, pero hindi po ito nagtagal. Muli po siyang bumaba sa ilalim ng $3 tulad noong unang linggo ng August. Ang tanong po ng marami, bakit walang big rally? Gayong tapos na ang kaso. Isa po sa mga dahilan ay dahil price in na raw ito. Ibig pong sabihin ay matagal nang inaasahan ng market na matatapos ang kaso sa pabor kay Ripple. Kaya bago pa man ang announcement, nakapasok na ang good news sa presyo ni XRP. Kaya ang market impact po nito ay kapag price in na ang isang balita, kadalasan mahina ang magiging reaksyon sa presyo. Ito ang nangyari kay XRP. Kaya imbis na umakyat palalo ay nag-stabilize na lamang ito. Yan. Ngayon ay paano naman nakaapekto ang nakaraang rally ni XRP? Matatandaan po natin na noong huling bahagi po ng taong 2024 ay yan po yung matapos po ang panalo ni Pangulong Donald Trump at ang pagbibitiw ni Ginoong Gary Gensler bilang SEC chairman. Ay dyan po sumabog si XRP ng higit 500% mula November 2024 hanggang January 2025. Isa po itong historic run na nagbigay ng malaking pag-angat sa presyo. Sa ganitong sitwasyon, parang naubos na ang lakas ng market para gumawa ng isa pang malakas na rally matapos lang ang dismissal ng appeal. Ayan. Ang pagkakaiba po ay noong July 2023 nang ideklarang hindi security si XRP, biglaan ang reaksyon at hindi inaasahan ng karamihan. Kaya nagkaroon po ng explosive move. Sa kasalukuyang balita naman, halos lahat ay nakahanda na.
Kaya ang market impact po rito ay kapag ang market ay nakaranas na ng isang malaking rally dahil sa political at saka regulatory clarity, ang susunod na trigger ay kailangang mas malaki or mas concrete para makuha muli ang interest ng mga investors. Ayan, meron pong post dito mula kay XRP Phantom X at kay Zach Humphreys. Kaya, ayan, basahin po natin. Sabi po rito ni XRP Phantom X ay anyone else wondering why XRP didn't skyrocket from the SEC news? Ayan. Pero yung matindi po talaga rito is itong response ni Zach Humphreys kasi meron po siyang 127.8k na bilang ng mga followers. Yan, sabi niya rito, a lot of it was priced in. It did 5 times in 5 weeks after Trump got in. Now we need more than speculation. We need US banks and institutions adopting Ripple's solution. We need Ripple to offer and deliver on tokenization as a service for the big banks. Yan po yung kanyang sinabi rito. Ayan. Ngayon ay ano nga ba ang magti-trigger ng susunod na bull run ni XRP? At yan na nga yung sinabi rito ni Ginoong Zach Humphreys kung saan ayon sa kanya ay hindi po sapat ang legal clarity para tuluyang tumaas sa XRP. Ang tunay po na magtutulak ng matagalang appreciation ay ang real world usage. Kailangan ng mas malaking institutional adoption. Kasama po rito ang integration ng XRP sa US banks, paggamit po ng tokenization services at mas malawak na deployment ng Ripple products sa financial institutions. Kaya ang market impact po nito ay kapag nakapasok si XRP sa mga bangko sa US at maging standard tool sa tokenization, posibleng lumakas muli ang demand. Ito ang maaring magbigay ng bagong lakas para sa presyo at magbukas ng daan sa double-digit targets or mas mataas pa. Ngayon ay ano naman po ang pananaw ng mga analyst sa presyo ni XRP. Yan, sa kabila ng mahina at maikling reaksyon sa pagtatapos ng kaso, marami pa ring analyst ang nananatiling bullish kay XRP sa long term. May mga forecast na maaari itong pumalo mula low double digits hanggang $50 or higit pa kung makakamit ang institutional adoption. Kaya ang market impact po nito ay ang ganitong mga forecast ay maaring magbigay ng renewed confidence sa mga investors. Kapag nagkaroon po ng panibagong cycle ng adoption, maaari talagang sumabog sa XRP sa mga darating na buwan or taon. At ayan, bilang panghuli ay para sa akin malinaw na hindi po sapat ang pagtatapos ng kaso para gumawa ng panibagong malakas na rally kay XRP. Tama po ang sinasabi ng ibang analyst na price in na ito. Ang susunod po na malakas na galaw ay nakasalalay sa kung paano po magagamit si XRP sa tunay na mundo, lalo na sa mga bangko at malalaking institutions. Kung makikita natin ang malawak na paggamit kay XRP bilang tool para sa tokenization at cross-border payments, dito lang natin makikita ang tunay na bull run. Kaya sa ngayon, kahit na hindi tayo nakakita ng malaking rally, hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang laban ni XRP. Sa katunayan, maaring nagsisimula pa lang ang mas malalim na yugto ng kanyang kwento. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.